Ito ang napakagandang paliwanag ni Congressman Ronaldo V. Puno ng 1st District ng Antipolo City. Sir, kumusta po kayo? Bilib na bilib talaga ako sa inyo, sa inyong paliwanag. Napakasimple. Ang sinasabi niya, dapat ang pinag-uusapan lang yung period kung saan Vice Presidente si Sara Duterte kasi yun ang impeachable officer, Vice President. Hindi yung nang mayor pa siya, Vice Mayor pa siya o kung ano man posisyon meron siya noon. Dapat itong period lang na Vice President siya. Pakinggan natin si former Secretary Ronaldo V. Puno at ngayon Congressman ng unang distrito ng Antipolo City. At bottom line, dito sa mahabang affidavit niya, kukunti lang yung... Ang sinasabi niya yung kay Badriaga. Vice President Sara was Vice President. Again, yung complaint affidavits at yung complaints that were judged sufficient in substance must be limited to the period when she was Vice President. Kasi diba? tapos ay impeached for when she was mayor. Hindi naman impeachment ng mayor. Diba? So it has to be that period when she was Vice President. Tinitignan namin yung portion that he talks about, Kita niyo? deliver Doon lang sa siya ng pera. period na yun. No? So, Diba? yung Klaro yun dapat limitado lang doon sa period na Vice President si Sara Duterte. Hindi na yung mayor siya o kung ano pa. Dahil ang purpose naman talaga ng mga kalaban ni Sara Duterte ay sirain lang si Sara Duterte. Maglagay ng kung ano-ano para magkaroon ng duda ang tao sa kanya. Pero alam nyo, habang naggagawa sila ng ganyan, lalong hindi naniniwala yung tao. Lalong lumalakas si Sara Duterte at lalong nalulugmok ang Pangulong Marcos. Ito, sabi ni Congressman Puno, bakit tayo mag-aaksaya ng panahon dyan sa impeachment na yan, maraming problema ang bansa. Tama naman siya. I know the person. Kilala ko si RVP, si Congressman Ronaldo V. Puno. And I know he has a pure heart. Alam niyo, magbago-bago man yung kanyang pananaw o magbago man yung kanyang mga sinasabi, it has always wisdom in it. We may not agree in some or we may not subscribe to all that he is saying. But I tell you, the person is brilliant. The person is really intelligent. Bata pa lang, para sa hindi nakakaalam, undersecretary na yan ng DILG. Panahon ni Marcos. Ang secretary noon, si Peperonio. Kaya, sa mga hindi nakakakilala sa taong to, sayang. Pakinggan nyo. Kasi, ang lawak ng eksperyensya nito sa gobyerno. Sir, kumusta po kayo? At sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo palagi. Mabuhay po kayo at mabuhay ang NUP. Paano? Di sayang na naman ang bayot.